sa larangan ng musika. Ang bandang Tropical Depression, isang miyembrong nakakaranas ng pagsubok sa karera ng pagtugtog. Matatagpuan sa Lagro, Quezon City. Ano nga ba ang kanyang mga karanasan sa gitna ng pakikipaglaban sa iniindang karamdaman? Kaya naman, ating kilalanin at tunghayan ang kanyang kwento sa mundo ng musika. Good afternoon po. Good afternoon. Po. So, good morning, sir. Good morning. Maaari niyo po ba pakilala yung sarili niyo? Ako si Pex, isang musikero, 53 years old. So, musikero po kayo. Ano po ang pangalan ng banda niyo? Tropical Depression, Acoustic Blues Experiment, tsaka Scalawag. Kailan po at paano po kayo na simula at paano po kayo napunta sa industriya ng musika? Nag-start ako sa school, sa school namin, yung mga classmate ko. Tayo kami ng parang banda. So, bata pa lang po kayo? Bata pa, 14 years old. Ang years na rin po, no? Oh. Nung nag-start yun sa school, yung kami nagbuo kami ng grupo para sa mga program nung school. Kami ron. Tapos, Yung yung mga kasama niyo po sa school dati, kasama niyo pa rin po ngayon? ay hindi na. Ay, yung isa lang, yung nagki-keyboard sa amin sa Tropical, yun, kasama kami niya sa Ano po yung mga naging hadlang niyo po sa pagiging isang bassist or sa pagiging musikero niyo po? hadlang. Wala naman nag-hadlang. Yung nanay ko, tuwan-tuwa nga yan. Hindi, wala naman. Usually, yung father ko noon dati, yan, gusto niya, nag-aaral ako, huwag ako mag-band. Kaso nagbanda pa rin ako eh. Wala naman. So, all in all po, nag-enjoy po kayo sa pagiging musikero? Oo. Enjoy. Enjoy ako. Nandiyan ako. Actually, gusto ko talaga maging arkitekto eh. Kaso, medyo napabarkada ng maaga. Medyo dahil nga sa ibabanda. Pero at least naman po, naging musikero po. Oo, naging musikero. Naging successful ako. Naging successful po yung band. May mga pagkakataon po ba kayong nag-isip na tumigil magbanda or sa music industry po? Meron. Meron akong frustration na parang sobrang struggling yung pagbabanda. Hindi ako gusto sana mag-abroad, hindi ako mag-abroad, hindi natutuloy. Hanggang sa parang tinatamad na ako. Parang nawalan ako ng So tumigil ako for a while. Pero since siguro talagang hinahanap na ng ko yung pag-tugtog, kaya balik pa rin ako. Tapos yung pinala na nakapag-abroad ako, Japan, tapos pagbalik dito, sa mga grupo, nagtuloy-tuloy napunta ako sa music industry dito sa Pilipinas. Napunta ako sa Pilipinas. Kung lately lang, yung bago ako ma-diagnose na CK5D na meron akong chronic kidney disease. Yun, parang gusto kong tumigil kasi mag-dialysis ako. Parang gusto kong tumigil, baka hindi ko na kayang pinagpagin. Pero hindi eh, kaya nahanap talaga ng ko eh. Parang mas
mas, yung nawawala yung mga pakiramdam ko na nawawala yung sakit ko pagka lalo na pag nasa States at saka tumutugtog. Hinahanap na rin po yung Oo, system. hinahanap talaga yung system. Since- Parang humihina ako pag hindi ako nakakatugtog. Oo po. So, ano po mga naging inspirasyon mo po para ito yung pagiging musikero nito? Well, yung love for music. Love for music. Siyempre, So, yun talaga ako sa yun na yung, ano ko eh. mula pagkabata Oo, po na hindi hanap talaga ako sa music. Actually, nung high school ako, bago ako naging musikero, dancer muna ako eh. Uy, Nag-breakdance ako nung dati, makataan. Kaya mahilig ako sa music, madaling lumikit sa akin yung mga rhythmic, mga ano ng tugtog. Yan. born musical. Oo. Born to be star. Born to be. So, kung ano po mapapayo niyo po sa aming mga kabataan po? Kung may sa pangarap po namin para makuha niyo, makapagpulis namin. Oo, pagka yung, kung hawakan niyo kung ano yung pangarap niyo, tumbukin niyo kung ano yung goal niyo, pagpursigahan yung magawa, yung, huwag kayong, yung parang nawawala ng pag-asa, hindi nyo nakuha sa una, try kayo ng try, tapos, sabi nga, practice make perfect. Kaya pag tayo, anong gusto mo mangyari sa mo na ikaw gusto mo maging reporter o di, effort mo yung sarili mo sa isang ginagawa mo, mga ginagawa. Kumbaga po, palaging all in. Oo. Laging dedication. Doon po nagtatapos ang ating interview. Maaari niyo po ba kami pakitaan ng skills niyo po? Kasi wala yung ito na. Yung sarili nyo na po. Sarili ko lang. Sige po. Ako din wala up eh. Pero ewan ko maririnig. I-ano mo na lang. Ayan. Ayan. 3. Kahit mag Ang galing na po. Ito po, pinabigyan po namin kayo ng mga prutas. Ay, salamat. Oo, maraming salamat. Nagpapasyagap siya. Tapos depende kung ano yung mataas sa kanya, yung mababa sa kanya. Yun yung parang bawal o kaya mas kumain siya ng mas madami. Ganun. Medyo familiar po ako kasi nursing po ako. Mga high potassium. Nursing bago mo. Ako. Kaya dapat dito po. Hihingin yung mami number mo. Ayun, nursing. Ay, pak mo ng buhay. Tapos mag-ship ka sa midwifery. Pwede po. Kung tutusin, pwede naman po ata pumasok ng midwifery. O pwede yun, di ba? Nursing. Magpapaanak Nag-live nag-live kami sa sa ticket. Itbulaga, yung date nila, yung sa, Kakatanungin namin yung lubang Itbulaga, yung kina Yorme. Yung early 2000 pa po. Diba? Hindi, ito lang. Recently lang yung guest. interview. Yung ano lang nila, kaka-split lang nila. Yung Itbulaga, di ba? Opo. Yung bago. Parang a month after nun. Anong month ba yun? Parang ano yun? Doon, kaya nga sa Facebook din yun ata. Sinend ko sa inyo kagabi. Ilabas niyo na ang kalokohan. Huwag niyo nang pipigilan pa ang toyo niyo'y lalabas din lamang kapag bilog na naman.
So guys, anong natutunan niyo dun sa interview natin? Like, katulad nga nung sinabi ni Kuya kanina, di ba? Like, pag gusto mo talaga yung isang pangarap na yun, gagawin mo talaga yung makakaya mo para lang makamit yung mga gusto mo. Di ba? And siguro karagdagan, hindi magiging hadlang ang anumang bagay sa pagkamit ng mga pangarap mo sa buhay. Basta nariyan yung tiyaga, determinasyon at pagmamahal sa landas na tinatak mo, paniguradong makakamit mo yung pangarap. Tsaka, pag suportado ka talaga ng pamilya mo, lahat kaya mong gawin para maabot yung mga pangarap mo. Dagdag ko lang rin, ang pangarap ay isang mahabang proseso. Kailangan mo muna dumaan sa madaming pagsubok bago to makuha o masakop. Ayun, gaya nga ng sabi niya, galing kasi ako sa UST, BSA din yung course, tapos lumipat ako sa FEU, BSA din. Nakaka-inspire lang na dahil sa naging karanasan ni Sir sa interview na sinabi niya, nakaka-inspire lalo na magpatuloy sa pangarap na sinimulan ko. Kaya, yun nga, isipin ko din na kapag yung bagay na gusto mo talaga, hanap-hanapin ng yung merong, di ba sinabi niya bagay niya kanina na sa Japan siya, nagtrabaho siya sa Japan. Parang hinanap din ng katawan niya yung musika kasi simula bata nga daw siya, diba? So hanap-hanapin talaga ng katawan mo kung passion mo talaga.